Sa isang tahimik na bayan sa Quezon, kilala sa mga kwento ng katatakutan, nagtatangkang magsalaysay ang isang lalaki na si Mang Juan. Nakatambay siya sa maliit na tindahan ng kanyang kaibigan habang ang malamlam na ilaw ng kandila ay nagbibigay ng kakaibang atmosfera. Nakakatakot ang mga kwento dito sa Quezon, simulang sabi ni Mang Juan. Ang kanyang mga matay napakatindi ang ningning, tila ba nagbabalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pauwi, napansin ko ang isang anino na sumusunod sa akin. Naramdaman ko ang lamig na dumarampi sa aking balat, at ang hangin ay umiba ng direksyon. Napakaraming kakaibang pangyayari ang nadanasan ni Mang Juan na hindi niya maipaliwanag. Napansin ko rin ang nakakatakot na tila aba, tumutok na mga mata ng aswang na parang naghahanap ng susunod na biktima. Bugtong niya, at ang kanyang tinig ay nauutot, isang malamlam na tono na nagdudulot ng mas matindi pang takot sa kwento. Napagtanto ni Mang Juan na ang aswang ay hindi lamang isang mito sa kanilang lugar, kundi isang katotohanang dapat katakutan. Isang gabi, nang ako'y naglalakad sa masukal na gubat, napansin ko ang malamlam na ilaw na sumisiklab mula sa kalaliman ng kagubatan. Napagtanto ko, aswang ang nagsasalimbayang sa dilim ng gabi. Ang kwento ni Mang Juan ay nagdudulot ng agam-agam sa kanyang mga tagapakinig. Hindi ko alam kung paano ako nakatakas, ngunit nang makarating ako sa aking tahanan, napagtanto ko na may mga bakas ng kuko sa aking katawan, aniya na may malalim na gulat sa kanyang boses. Nagpatuloy si Mang Juan sa kanyang kwento, nagbibigay ng mga detalye na nagpapakita ng mga karahasan ng aswang sa kanilang bayan. Ang mga tao rito ay nabubuhay sa takot. Madalas, may mga nawawalang residente na hindi na natagpuan kailanman. Ang mga kwento ng mga aswang na pumipili ng kanilang biktima ay nagdudulot ng agam-agam sa bawat isa sa amin. Habang ang gabi ay nagtatagal, dama-dami ang mga taong nakikinig sa kwento ni Mang Juan. Ang kakaibang atmosfera sa loob ng tindahan ay tila naglalaho, napapalitan ng takot at pangamba. Sinusuri ng bawat isa ang kanyang sariling damdamin, nagtatanong kung totoo nga ba ang mga kwento ng aswang. Mang Juan, sa pag-amin, ay nagpapatuloy sa kanyang kwento na nagbibigay diin sa pagiging masusing tagamasid. Ang mga aswang sa Quezon ay hindi basta-basta. Sila'y nakakubli sa pag-usbong ng dilim, sumusunod sa bawat hakbang ng kanilang biktima. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa tabi ng sapa, napansin ko ang mga mabilog na mata na tumititig sa akin mula sa kalaliman ng kagubatan. Hindi napigilan ni Mang Juan ang pagbigkas, tila ba ang bawat salita ay bumabalot sa tindahan ng karimari-marim na kasaysayan. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili ko mula sa kakaibang takot. Marahil, isang milagro na't nagtagumpay ako na makatawid sa kabila ng panganib na nag-aabang. Habang dumaraan ang oras, lumalim ang takot sa mga mukha ng nakikinig. Ang kwento ni Mang Juan ay nagdudulot ng tensyon, at tila ba ang hangin sa loob ng tindahan ay nagiging mas mabigat. Sa paglipas ng bawat minuto, nadarama ng bawat isa ang diwa ng aswang na bumabalot sa kanilang bayan. Bago magtapos ang kwento, nag-iwan si Mang Juan ng isang paalala na nagdulot ng malamig na simoy sa hangin. Huwag kayong nilabos ng gabi ng mag-isa. Iwasan ang mga madilim na lugar, at maging maingat sa bawat hakbang. Hindi natin alam kung kailan tayo maaaring maging biktima ng mga nilalang na naglalakbay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tindahan ay napuno ng katahimikan. Ang kwento ni Mang Juan ay nag-iwan ng nag-aalab na takot sa puso ng bawat tagapakinig. Sa madilim na sulok ng Quezon, ang mga aswang ay naghihintay.
nag-aalay ng kakaibang panganib sa mga taong naglalakbay sa gabi. Sa pagtatapos ng kwento ni Mang Juan, ang takot ay sumiklab sa bawat tagapakinig. Ang mga mata ng nakikinig ay naglalabas ng pag-aalinlangan at agam-aga. Subalit, sa kalagitnaan ng katahimikan, biglaang bumukas ang pintuan ng tindahan nang walang kahit anong babala. Isang estrangherong lalaki ang biglang pumasok, tila ba sumasalamin ang mukha sa likod ng mapanganib na dilim. "Pasensya na at bigla akong pumasok," aniya habang ang kanyang mukha'y natatakpan ng malaking salakot. "Kailangan ko ng tulong ninyo. Ang bayan namin ay binabalot ng matindi at misteryosong pangyayari. Ang kanyang pangalan ay Mateo, isang naglakbay na mang-uukit ng kahoy. Nakita niya ang tindahan ni Mang Juan habang siya'y dumadaan, at naisip ang humingi ng tulong mula sa mga lokal. Mayroong mga kwento sa aming bayan tungkol sa mga nilalang na nag-aalay ng kakaibang takot sa mga tao," paliwanag ni Mang Juan kay Mateo. "Narito kami ngayon, nagkukwento tungkol sa aswang dito sa Quezon." Walang ekspresyon ang mukha ni Mateo, ngunit maaaring makita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam kung pareho ba ang mga kwento natin, ngunit ang aming bayan ay misteryoso rin ang kanyang nakaraan. May mga kababalaghan na nagaganap sa aming lugar, at kahit saang dako ay naririnig namin ang nakakatakot na mga sigaw sa gabi." Dahil sa interes ng lahat, pinagpatuloy ni Mateo ang kanyang kwento. "Isang gabi, habang ako'y naglalakbay pauwi, napansin ko ang malamig na hangin na dumarampi sa aking balat. Ipinagpatuloy ko ang aking lakad, ngunit biglang sumulpot ang isang malaking anino mula sa dilim." Ang kwento ni Mateo ay nagbigay dagdag sa tensyon sa loob ng tindahan. "Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ito, ngunit tila ba ito'y hindi galing sa ating mundo." Ang kanyang mga mata'y naglalabas ng kakaibang liwanag, at ang hangin ay nagiba ng kanyang direksyon sa kanyang paligid. Bumalik ang alaala ni Mang Juan habang nakikinig kay Mateo. "Pareho ang aming nadanasan," bulong niya sa sarili. "Ang bayan namin ay tila hindi nag-iisa sa kanyang karanasan." Sa paglipas ng oras, nagsaluhan ng iba't ibang kwento ang dalawang nilalang sa tindahan. Ang mga tagapakinig ay nagiging mas nagugulumihanan at lalong napapatanong kung anong mga bagay ang naglalakbay sa kanilang bayan. Biglang nag-iba ang tono ng hangin, at ang kandila sa tindahan ay biglang nagliyab ng mataas. "Mang Juan, Mateo, kayo'y may malaking papel sa aming bayan," wika ng isang matandang babae na biglang sumulpot sa pintuan. "Kailangan natin ng tulong sa paglaban sa mga nilalang na ito." Ang babae ay si Lola Magda, isang kilalang manggagamot at tagabantay ng kagubatan sa lugar. Sa kanyang mga mata, makikita ang tapang at pangarap na wakasan ang mga kababalaghan na bumabalot sa kanilang bayan. Bumangon si Mang Juan at si Mateo, nagbigay ng seryosong pagtingin kay Lola Magda. "Ano ang maaari naming gawin?" tanong ni Mang Juan, tila ba handang ipaglaban ang kanilang bayan. Si Lola Magda ay ngumiti ng mapayapa. "Tara, magtulungan tayo. Ang mga kwento ng takot ay maaaring magtaglay ng lihim na mensahe. Kailangan nating unawain ang misteryo sa likod ng mga nilalang na ito at kung paano natin sila malalabanan." Sa gitna ng tindahan na puno ng takot at pangamba, nag-uumpisa ang bagong yugto ng kanilang kwento. Ang alitang nag-aalab sa puso ng bawat isa'y nagiging lakas para sa hinaharap na pagsalaysay ng kanilang bayan. Sa pagdating ni Lola Magda, biglang naramdaman ng lahat ang biglang pag-igting ng hangin sa tindahan. Ang kandila ay namatay ng kusa, at ang buong lugar ay napalibutan ng isang kaharian ng dilim.
Marahil ay ito na ang saktong oras para lumabas ang katotohanan sa likod ng misteryo ng mga nilalang na nagtataglay ng kakilakilabot na kapangyarihan. Ang mga nilalang na ito, sabi ni Lola Magda habang kanyang tinitingnan ang dalawang nilalang, ay hindi pangkaraniwang aswang. Sila'y mga alagad ng kadiliman, mga nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan mula sa kakaibang mundo. Nakatutok ang mga mata ng lahat kay Lola Magda, at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang lumang libro na puno ng mga espiritual na orasayon. Ang tanging paraan para mapigilan sila ay ang gamitin ng mga ritual na nakasulat dito, ani Lola Magda habang kanyang ipinapakita ang mga pahina ng lumang aklat. Nagkaroon ng lihim na pagpupulong sa loob ng tindahan. Tumutok ang lahat sa mga orasayon at ritual na inuulit ni Lola Magda. Subalit, habang ang mga salita ng mga espiritual na orasayon ay bumubukas sa ibang dimensyon, nararamdaman ng masalimuot na paglapit ng mga nilalang. Ang hangin ay napuno ng kakaibang boses at panganggoto ng kaharian ng kadiliman. Bigla, naramdaman ng lahat ang malamig na simoy ng hangin na tila ba may dumaang nilalang sa kanilang harap. Ang libro na hawak ni Lola Magda ay nagliyab ng malakas, at sa paligid ay nagumpugang mga tunog na hindi maipaliwanag. Bumukas ang pintuan ng tindahan, at ang lahat ay napalibutan ng madilim na anino. Isang masalimuot na boses ang bumabalot sa kanilang kaisipan. Hindi ninyo kami maaaring pigilan. Kami ay walang hanggan at ang kadiliman ay aming sandata. Bulalas ng mga nilalang mula sa kabila ng dilim. Dahil sa takot, nag-iba ang anyo ng mga nilalang. Naglakbay sila sa paligid ng tindahan, tila ba naglalaro sa kaharian ng kamatayan. Ang mga salita ng ritual ni Lola Magda ay naglalabas ng liwanag na nagtatangkang hamakin ang kadiliman na bumabalot sa kanilang bayan. Ang lahat ay nagkakagulo, ang tindahan ay naglalakbay sa iba't ibang dimensyon, at ang kaharian ng kadiliman ay nagiging mas malakas. Bumabalot ng dilim ang buong lugar, tila ba ang lahat ng lihim at pangitain ay sumasalamin sa takot at kapahamakan. Sa gitna ng labanang ito, si Mang Juan at si Mateo ay nagbukas ng kanilang mga mata. Isang hindi malilimutang pangyayari ang bumalot sa kanilang paligid. Ang mga nilalang ay naglalakbay sa paligid, sumisiklab sa galit, at ang ritual ni Lola Magda ay nagiging mas kakaiba at mas nakakatakot. Lumitaw ang isang mahiwagang pinto sa kalagitnaan ng tindahan. Ang pintuang ito ay pambungad sa mundo ng mga nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan. Tumakas sa pinto ang masalimuot na boses, nagdadala ng pangako ng kadiliman at pagkawasak. Tila ba napakadali ninyong isinuko ang inyong bayan sa dilim, wika ng boses mula sa likuran ng pintuan. Ngunit walang tahanan ng makakatagal sa aming kapangyarihan. Ang kadiliman ay tatangayin ang lahat, at ang inyong bayan ay magiging aming huling biktima. Hindi napigilan ni Mang Juan na itulak ang pintuan pabalik. Hindi kami magpapatalo, hindi namin pababayaang masakop kami ng kadiliman. Sigaw niya ng may tapang. Ang pintuan ay sumara ng mabilis, at ang buong tindahan ay biglang nagliwanag ng matindi. Lola Magda, na nag-aalay ng kanyang lakas, ay nagpapatuloy sa pag-awit ng ritual, at ang kanyang mga mata ay sumisiklab ng kakaibang liwanag. Nakipagtuos ang mga nilalang sa gitna ng labanan ng liwanag at kadiliman. Ang pintuan ay nagpapakita ng mga imahe ng mga kabayanihan at kaharian na naglalabas ng lihim na kalakasan ng mga nilalang sa loob ng tindahan. Sa huli, ang ritual ni Lola Magda ay nagtagumpay. Ang pintuan ng kaharian ng kadiliman ay naglaho, at ang mga nilalang na nagdadala ng takot ay napagtanto na sila'y nabigo. Ang tindahan ay bumalik sa kanyang normal na anyo,
at ang dilim ay napalitan ng liwanag. Ngunit, sa gitna ng tagumpay, napagtanto ng lahat na ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga nilalang ay maaaring bumalik, at ang bayan ay dapat maging handa sa anumang kaharian ng dilim na muling magsisiklab. Nangakong magtutulungan ang mga tagapagligtas upang patuloy na bantayan ang kanilang bayan. Ang dilim ay unti-unting naglisan, ngunit ang takot at alaala ay mananatili sa mga puso ng mga nanatiling nag-aalab na tagapagligtas. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang bayan ng Quezon ay buong tapang na haharapin ang anumang hamon na maaaring ala ng kadiliman. Ang kwento ay nagpapatuloy, at ang lihim na bumabalot sa kanilang bayan ay nagbibigay daan sa mas makabagong yugto ng paglalakbay ng kanilang mga karanasan. Matapos ang makabagong laban sa kadiliman, nagbalik ang katahimikan sa bayan ng Quezon. Subalit, sa mga puso ng mga tagapagligtas, ang takot at pangamba ay nananatili. Ang tagumpay ay hindi nagbigay ng katiyakan, ito'y nagbukas lamang ng pinto sa mas malalim na misteryo. Sa mga sumunod na araw, nadarama ng mga tagapagligtas ang tila mga di kapanipaniwala at misteryosong pangyayari sa kanilang paligid. Ang mga nilalang na kanilang labanin ay tila ba nag-iwan ng mga bakas ng kanilang presensya. Anino ng kadiliman ang bumabalot sa mga pangarap ng mga tagapagligtas. Isinasalaysay ang mga hinanakit ng mga nilalang na nagtagumpay sila sa isang yugto ng laban. Hindi nagtagal, isang estranghero ang nagtungo sa kanilang bayan. Ang kanyang pangalan ay Elena, isang manggagamot na nagtatangi sa pag-aaral ng mga sinaunang orasayon at ritual. Sa kanyang mga mata, mababasa ang hindi malilimutang pagmamahal sa kanyang bayan at ang pangako na alamin ang tunay na kahulugan ng mga misteryosong pangyayari. Naririnig ko ang mga kwento ng kaharian ng dilim na bumabalot sa inyong bayan, ani Elena sa mga tagapagligtas. Nararamdaman ko ang hindi kapanipaniwala at masalimuot na kapangyarihan na ito. Ngunit, sa bawat pag-ikot ng oras, ang lihim ay nahahayag. Handa akong magsanay sa inyo at magbigay ng mga kaalaman na maaaring makatulong sa pagsaliksik ng katotohanan. Dahil sa kanyang makabagong kaalaman, isinailalim ni Elena ang mga tagapagligtas sa mahabang proseso ng pag-aaral. Bawat ritual at orasayon ay isinagawa nila ng buong dedikasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap, lumitaw ang malupit na panganib na nagbubukas sa pintuan ng ibang dimensyon. Isang gabi, habang nagtatangkang sumaliksik ang grupo sa kagubatan, napagtanto nila na ang mga nilalang ay hindi lamang nagtagumpay sa isang yugto. Ang kaharian ng dilim ay tila naglalakbay sa pagitan ng oras at espasyo, nagdadala ng takot at kamatayan sa bawat nilalang na kanilang makakasalubong. Dumating ang oras na ang mga nilalang mismo ay nagpakita sa kanilang sarili, hindi lamang sa panaginip kundi sa tunay na mundo. Ang mga tagapagligtas ay napagtanto na ang kadiliman ay isang malupit na puwersa na nagtatago sa malalim na kakahuyan at nagsisilbing tagapagtago sa kanyang likas na anyo. Nakaharap ang grupo sa isang desisyong mahirap gawin. Susuko ba sila at hayaang muling managinip ang kadiliman? O itutuloy nila ang kanilang laban at hanapin ang paraan upang lubusang itaboy ang kadiliman mula sa kanilang bayan? Tumahimik ang buong grupo, ngunit sa kanilang mga mata ay mababasa ang determinasyon na kahit sa kakahuyan ng takot, handa silang magsanay at magsakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang bayan. Dala ng kolektibong lakas ng loob, nagkaisa silang ipagpapatuloy ang kanilang laban. Dahil sa pagtutulungan ng mga tagapagligtas at si Elena, nagbukas ang isang portal na nagdala sa kanila sa mismong puso ng kaharian ng dilim. Naging saksi sila sa mga malupit na nilalang na nagdadala ng takot at kamatayan.
Subalit, sa kanilang tapang at pagkakaisa, nagtagumpay silang isalbo ang mga espiritu ng kanilang bayan. Sa kanilang tagumpay, ang mga nilalang ng kadiliman ay nabalot sa liwanag at napawi. Ang bayan ng Quezon ay bumalik sa kanyang karaniwang katahimikan, ngunit ang mga tagapagligtas ay may taglay na kaalaman at lakas na maaaring maging tagapagtanggol ng kanilang bayan sa hinaharap. Ngunit, may isang masalimuot na pagdududa ang bumabalot sa kanilang kaisipan: gaano katagal magtatagal ang katahimikan, at kailan muling magsusulpot ang kaharian ng dilim. Isang malaon at masalimuot na laban ang naghihintay sa kanilang hinaharap, at sa bawat oras na lumilipas, ang kwento ng Quezon ay patuloy na binubukas ang pintuan sa mga lihim at misteryo na maaaring magdala ng takot o tagumpay. Matapos ang matagumpay na pagsugpo sa kaharian ng dilim, ang bayan ng Quezon ay nagbalik sa pangkaraniwang takbo ng buhay. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, nararamdaman ng mga tagapagligtas ang muling pagtibok ng panganib. Misteryosong pagkakatagpo at unti-unting pagdapo ng mga alingaw-ngaw ng kadiliman ang naging paalala sa kanila: ang laban ay hindi natatapos. Si Elena, ang manggagamot, ay nagpasyang manatili sa Quezon upang patuloy na gabayan ang mga tagapagligtas. Ang kanyang kaalaman sa mga sinaunang ritual at orasayon ay naging mabisang sandata sa pagtahak ng grupo sa landas ng lihim at panganib. Isang gabi, habang nagsasagawa ng ritual si Elena, biglang nag-iba ang atmosfera. Ang hangin ay nagbigay daan sa mga nakakakilabot na mga huni, at ang ilaw ng buwan ay tila nawala sa kalangitan. Napagtanto ng grupo na isang bagong pagtatangkang sakupin sila ng kadiliman ang nag-aalak. May dumadaang alingaw-ngaw, sabi ni Mang Juan na tila nakakaramdam ng malupit na kapahamakan. Dapat nating alamin kung ano ito at kung paano natin ito maaaring harapin. Sumunod ang grupo sa direksyon ng mga huni, at dinala sila sa isang napakalalim na bahagi ng kagubatan. Sa gitna ng madidilim na puno at tila walang katapusang kagubatan, nakatagpo sila ng isang malaking templo na mistulang pintuan patungo sa ibang dimensyon. Hindi ko alam kung paano natin ito haharapin, sabi ni Mateo, na tila ba napapaluha sa kaharian ng takot na kanilang nadatnan. Inaalam ni Elena ang estruktura ng templo at nakatuklas ng mga sinaunang simbolo sa paligid. Ito ay hindi pangkaraniwang lugar, aniya. Kailangang maunawaan natin ang kahulugan ng mga simbolong ito upang matuklasan kung paano natin ito matatagumpayan. Sa pamamagitan ng mga ritual at orasayon, sinikap ng grupo na buksan ang pintuan ng templo. Ngunit habang nagtatangkang pasukin ang loob, nararamdaman nila ang biglang pagtindi ng init at pag-alsa ng malakas na hangin. Ang pag-atres ay hindi naging madali, tila ba ang templo ay nagtataglay ng sariling panghuhula na hindi nila kayang wasakin. Hindi ito isang simpleng pagsubok, sabi ni Lola Magda na tila ba may sagot na nasa kanyang kamay. May malalim na lihim na itinatago itong templo. Kailangan nating magtulungan at pagsikapan ang bawat ritual na makakatulong sa atin. Sa pag-aambag ng bawat isa sa kanilang espesyal na kakayahan, nagtagumpay ang grupo sa pagbuksak ng pintuan ng templo. Ngunit sa loob, napagtanto nila na ito ay isang tahanan ng masalimuot na nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan mula sa mas matataas na puwersa. Naglakbay sila sa kakaibang dimensyon, napapalibutan ng mga tila walang hanggang kagubatan at malalalim na bangin. Sa kanilang paglipat ng iba't ibang lugar, natuklasan nila ang mga espiritu na nagdadala ng takot at pangamba sa kanilang bayan. Sa harap ng kanilang mga mata, isang malaking higanting nilalang ang lumitaw na puno ng takot at galit. Ako ang tagapagtaguyod ng kadiliman,
sabi nito ng may di pa kakayang tinig. Walang tahanan ang makakatagal sa aming kapangyarihan. Ipagpapatuloy namin ang aming misyon hanggang sa aming huling hininga. Sa muling paglaban ng grupo, nagtagumpay sila sa pagtutulungan at paggamit ng mga espesyal na kakayahan. Dahan-dahan, bumabalik sa normal ang dimensyon, at ang higanteng nilalang ay napagtanto ang kabiguan nito. Ngunit bago ang paglaho, may isang nag-iisang boses na nagsalita mula sa nilalang, hindi ito ang huli. Ang dilim ay mananatili, at muling magiging tagumpay ang kadiliman. Sa kanyang mga huling salita, ang nilalang ay nawala, at ang templo ay nagsanib muli sa ibang dimensyon. Ang grupo ay natirang nagtataka sa natuklasan, at napagtanto nila na ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Ito ay simula lamang ng isang mas malupit na paglalakbay, at ang takot ay muling bumabalot sa kanilang kaisipan. Isang bagong yugto na nagbibigay daan sa mas malalim na mga lihim at pangyayari ang naghihintay sa kanila. Ang Quezon ay nagiging tanikala ng kadiliman, at ang grupo ng mga tagapagligtas ay mananatiling naghahanda para sa hinaharap na paglaban. Dahil sa pagtagumpay ng grupo sa templo ng kadiliman, ang bayan ng Quezon ay pansamantalang nagkaroon ng katahimikan. Ngunit, sa gitna ng pangyayaring iyon, nadama ng bawat isa sa kanila na may mas malalim pang pagbabanta na nag-aalab sa kanilang paligid. Isang araw, habang naglalakad sila sa bayan, napansin ni Mang Juan ang kakaibang takbo ng panahon. Ang mga ulap ay bumabalot sa kalangitan ng isang mabilis na golek, at ang hangin ay nagdadala ng kakaibang simoy na tila ba may nakatagong lihim. May masamang panganib na nagdadaan, wika ni Elena, na tila ba nagtaglay ng nararamdaman. Ang mga nilalang ng kadiliman ay nagtataglay ng isang malupit na plano. Kailangan nating malaman kung ano ito at kung paano natin ito maaaring harapin. Dahil sa pangambang ito, nagpasya ang grupo na muling magtipon at magsagawa ng pagsusuri sa lumang aklat ni Lola Magda. Muli nilang binuksan ang pahina ng mga sinaunang orasayon at ritual, nagbabalak na hanapin ang mga paraan upang malaman kung ano ang huling balak ng mga nilalang ng kadiliman. Nang gabing iyon, sa loob ng tindahan, sinimulan nila ang kanilang mga ritual. Ang mga salitang lumabas sa kanilang mga bibig ay nagbigay buhay sa mga sinaunang anyo ng kapangyarihan, at ang buong tindahan ay sumiklab ng malupit na liwanag. Sa kalagitnaan ng ritual, biglang nagbukas ang pintuan ng tindahan. Ang kanilang harapan ay napuno ng tila naglalakihang alon ng kadiliman, at ang lahat ng lihim ng bayan ay tila ibinukas. Lumitaw sa gitna ng kadiliman ng isang tropesyang nag-uukit ng kanilang kinabukasan. Ang bayan ng Quezon ay hinihintay ng malupit na pagsubok, wika ng nakakasindak na boses. Ang pag-unlad at pag-ahot mula sa kadiliman ay hindi madaling gawin. Subukang matatag at magsanib puwersa para sa hinaharap na laban. Bago pa man nila maisip ang kahulugan ng tropesya, naglaho ang mga alon ng kadiliman at naiwan silang nagugulumihanan sa kaharian ng kawalan. Ang tanging tanong na umiikot sa kanilang isipan, ano ang kanilang haharapin sa hinaharap? Ang susunod na araw ay nagdala ng mas matindi at misteryosong pangyayari. Ang mga nilalang ng kadiliman ay tila nagiging mas masalimuot at mas makapangyarihan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nitong iniipon ang kanyang mga lakas at nagtataglay ng isang puwersang mas malupit kaysa sa anuman na kanilang nadinasan. Dahil sa pangamba at kaba, napagpasyahan ng grupo na humanap ng tulong mula sa mga kaalyado. Nagsagawa sila ng pagpupulong sa iba't ibang lider ng bayan, humingi ng tulong mula sa mga manggagamot, at nagsanib puwersa sa paghahanap ng mga lihim na makakatulong sa kanilang laban.
Sa pagsasanib ng kanilang kaalaman at kakayahan, nakatuklas sila ng mga sinaunang paraan at ritual na maaaring maging susi sa paglaban sa mas malakas na puwersa ng kadiliman. Binuo nila ang isang plano na naglalaman ng mga hakbang na magdadala sa kanila sa matagumpay na laban. Ang susunod na gabi, nagtipon ang grupo sa gitna ng bayan. May kasamang mga lider, manggagamot, at mga tagapagtanggol ng bayan. Sa harap ng tindahan ni Mang Juan, sinimulan nila ang isang malaking ritual na naglalaman ng mga pahayag at dasal para sa kaligtasan ng bayan. Sa kabila ng madidilim na puwersa na dumadaan, ang ritual ay nagtagumpay na palakasin ang liwanag sa kanilang paligid. Ang mga nilalang ng kadiliman ay napigilan sa pagtatagumpay sa kanilang plano. Ngunit, sa likod ng pagtatagumpay na ito, ang grupo ay napagtanto na ang tunay na laban ay nasa kanilang harapan. Hindi pa ito ang katapusan, ani Elena. Ito ay simula lamang ng masalimuot na paglalakbay. Kailangan nating magsanib puwersa at magsanay ng mabuti. Ang kadiliman ay may sariling kaharian, at tayo ang huling tagapagtanggol ng liwanag sa bayan ng Quezon. Sa pagtatapos ng ritual, ang grupo ay bumalik sa tindahan ni Mang Juan, handang harapin ang masalimuot na kinabukasan na naghihintay sa kanila. Ang bayan ng Quezon ay nagsanib puwersa, handa na sa anuman ang maaaring dumating. Ang kanilang kwento ay nagpapatuloy, at sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, ang Quezon ay patuloy na lumalaban para sa kanyang liwanag laban sa anumang dilim na maaaring dumating. Bago ko tapusin itong kwento, please support by subscribing, like and share. Salamat. Isang madilim na gabi, habang ang buwan ay nagtatangkang ipakita ang liwanag sa harap ng nagtataglay ng pag-asa, nagtipon ng grupo sa tindahan ni Mang Juan. Naroon ang lahat, sina Mang Juan, Mateo, Lola Magda, Elena, at ang iba't ibang lider ng bayan. Sa gitna ng tindahan, bumukas ang isang portal na tila ba nag-alaala sa lahat ng kanilang nakaraang tagumpay at pagkakaisa. Isang pambansang gabi ang kanilang ipinagdiwang, nagbibigay pugay sa bawat isa na nagbahagi ng kanilang talino, tapang, at pagmamahal sa bayan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, ramdam ng bawat isa ang pangangailangan na maging handa sa hinaharap. Hindi natin alam kung kailan muling magsusulpot ang kadiliman, sabi ni Mang Juan, ngunit sa bawat pagsanib ng ating mga puwersa at sa pagtutulungan, may pag-asa tayong malampasan ito. Dala ng kakaibang liwanag, si Elena ay bumaba mula sa entablado. Ang laban ay hindi natatapos sa isang gabi o isang taon. Kailangan nating maging matatag at handang ipagpatuloy ang ating pagtutulungan, hindi lang para sa ating sarili kundi para sa mga susunod pang henerasyon. Nang matapos ang kanyang sinabi, may pumagitna sa kanilang grupo, isang lihim na bisitang nagbigay ng mensahe mula sa matataas na espiritu. Ang inyong tapang at pagmamahalan ay nagbigay buhay sa liwanag na bumabalot sa bayan ng Quezon, aniya. Sa bawat pagsiklab ng kadiliman, kayo ay mananatiling tagapagtanggol. Ngunit tandaan, sa pagtutulungan, magiging maingay ang boses ng kadiliman. Ngunit ang lihim na lakas ng liwanag ay hindi matitinag. Ang grupo ay nagkakaisa sa pangako na mananatili silang tagapagtanggol at tagapagdala ng liwanag sa kanilang bayan. Sa paglipas ng panahon, ang Quezon ay nagiging simbolo ng tapang, pagkakaisa, at pag-asa. Ang kanilang kwento ay nagpapatuloy, isang kwento na naglalaman ng mga aral at pagmamahal na nagtataguyod ng diwa ng bayanihan. Sa huli, bumukas ulit ang portal, ngunit sa pagkakataong ito, tila ba nagdadala ito ng mas malaking liwanag. Ang grupo ay naglakbay sa pamamagitan ng portal, nag-iwan ng lihim na taglay ng kanilang pagkakaisa.
Naiwan ang mga tao sa bayan, ngunit sa kanilang mga puso, naruroon ang diwa ng Quezon na patuloy na naglalakbay sa kanilang isipan at damdamin. At sa malalayong puok, ang Quezon ay patuloy na nagsusumiklab, nagtataglay ng lihim at kasaysayan ng isang bayang nagtagumpay sa kadiliman at nagbukas sa pintuan ng liwanag. Salamat sa inyong pagsubaybay. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking kwento. Please subscribe, like and share. Kwento ng Kaba.